Hello, hello, hello. Ay, fantastic morning. Welcome, welcome po sa lahat. And I'm so happy to be here. I'm so happy to see each and every one of you. Kahit Zoom, kahit online, I would really appreciate no kung okay lang makapag-open ng camera. Kung pwede lang naman. Pero pag nasa CR, no, wag kang mag-open ng camera. Yan, I'm so happy to see your faces kasi whenever I see your faces, smiling, nakikinig, at syempre natututo, lalong tumataas yung energy ko. Lalo akong syempre, no, mas sinisipagan, mas lalo akong ginaganahan. No? So, sa mga may hindi po alam, my name is Dan Henry Tolentino. I am one of your senior field vice presidents dito po sa iFern. And again, sobrang exciting po ng gabi na ito. Medyo matagal ko nang hindi nagagawa to and I'm very sorry kung medyo matagal ko nga na hindi ginagawa to. And before we start, no, ito pong dashboard tutorial, konting history lang naman. No, yung dashboard kasi natin, yung ginagamit po natin ngayon na dashboard is iba po dun sa ginagamit natin way back when I started. No, so sa mga bago, ito pong dashboard na makikita po ninyo ngayon is meron po kaming iba na format or ibang klaseng or iba yung itsura na ginagamit way back before when we started iFern. And itong dashboard po na ito, it's very special kasi pang international levels na po siya. No? Ganun po kaganda itong iFern, itong negosyong pinasok niyo po. Siyempre para sa mga bago at para din po no sa mga dati na pong members. FYI no, yung dashboard po natin ngayon is for international level po 'yan. Okay? So may mga ilang tweaks pa naman syempre tayong ginagawa, may mga ilang changes pa po tayong ginagawa, adjustments na ginagawa kaya maintindihan po ninyo bakit yung ibang mga features, bakit yung ibang mga changes is hindi pa talaga 100%. Pero kung ako yung tatanungin mo, sobrang ganda po ng dashboard. Magagamit nyo na po ito. Ready to use na po, lalo na sa mga bago nating members ng iFern. Okay? So ayoko nang patagalin. No? Kung ikaw, bago ka sa iFern, kung ikaw, no, hindi ka na bago sa iFern, nasendan ka ng apply mo or yung taong nag-invite sa'yo ng username, tapos may password, no, whether yung password mo generic na iPern1234 or yung team name nyo na team name then 123, whether na sendan ka ng username or password tapos hindi mo alam kung para saan yon, sinendan ka ng website, click mo lang daw yan o kaya naku-curious ka, uy, paano ba mag-encash sa iPhone? Paano ko makukuha yung pera ko sa iPhone? Paano ko malalaman sino yung mga downline ko sa iPhone? Paano ko malalaman kung dun ba talaga nilagay yung in-invite ko sa iFern? Paano ba mag-reorder no dito po sa iFern, no? And ito po lahat is very important. Ito po lahat ay kailangan again no na matutunan at aralin po ng bawat isa. No, kailangan niyo po itong matutunan at aralin no ng bawat isa dahil may isa pong rason. Maraming rason, pero yung isa po na pinakamahalagang rason kung bakit mo kailangan aralin ito is one day yung downline mo magtatanong sa iyo, "Upline, no, paano yung ganito? Upline, paano mag-encash? Upline, paano saan ko ilalagay yung bago kong downline, upline, no? Saan ako magre-reorder ng product, paano yung online?" Kailangan mo siyang aralin for that specific reason. No, hindi pwedeng, wait lang, tatanungin ko lang si upline Dan. Wait lang, te-text ko lang si upline Ronil. Wait lang, chat-chat ko lang si upline Ali. Wait lang, te-text ko lang yung upline ko. Wait lang, chat-chat ko lang yung grand upline ng team. Wait lang, tawagan ko si Sir Tom. No, hindi pwedeng ganun yung sagot mo sa downline mo. Kaya it's your responsibility na alamin po, aralin, at i-master po ng lahat ng ito. So without further ado, I want to share my screen. It's very, very visual. No, kung ikaw may time ka kumuha ng pencil or ball pen and notebook, no? Mas maintindihan mo to or kung gusto mo mag-screenshot, pwede ka naman mag-screenshot. No, wala pong problema. So welcome to our dashboard tutorial. Lahat po, I'm sorry, hindi po October 11, October 18 po yan. No, lahat po ng ituturo ko dito sa dashboard tutorial is basic. No, basic po ito. And I want everyone to be ready para po sa next level ng dashboard. So yung hawak mong dashboard na yan, temporary lang po yan. Yung sinend sa'yo na username, password, tapos yung website, temporary lang po yan. Dahil pag nilabas na po natin yung ating iPhone app, no, iPhone app, no, yan po ay pwede mong i-download no sa Play Store or sa App Store.
no? So depende kung yung cellphone mo Android, no, o kaya iPhone, Naks, di ba? Inlex lang, no? So depende kung ano yung cellphone mo, magkakaroon po tayo ng sarili nating app. Kaya yan pong hawak mo ngayon na website, it's only temporary. Okay? So make sure na maintindihan mo niyo ito lahat dahil pag hindi ka ready dito sa i-explain ko ngayon, baka mahirapan ka pag nag-download ka na nung iPhone app natin. Okay? So again, welcome to our dashboard tutorial. This is very basic, no? Very simple lang po yung ipapakita ko sa inyo. Ano lang po yung pinaka kailangan matutunan ng isang iPhone member bago ka or dati ka ng member. Okay? Konting overview lang po. Yung dashboard po, yan po yung main control panel po natin. No, yan po yung partner mo sa negosyo mo sa iPhone. It shows lahat po ng business activities mo. No? So, very, very soon talagang lahat ng features na yan pag naging 100%, pati yung benta mo, yung mismong binenta mong Ferndy or Fern Active, lalabas na rin po dyan sa dashboard ninyo. Pwede mo tong isipin na command center mo. Pwede mo tong isipin na online office mo. No, na dito mo mamomonitor lahat ng progress, dito mo mamomonitor lahat ng kinita mo sa iPhone and updates. No, baka hindi ka na-update ng upline mo, sigurado nandito po yung update na yan. No, marami nagtatanong, ano po yung requirement pag sumali yung isang kooperatiba? Nandyan po yan. Ano po yung gagawin kapag meron akong product at gusto ko gawing four-piece? Nandyan po yan. Okay? Now, I want to start sa pagsa-sign in po muna. Sa pagsa-sign in. Ito pong website, itong link na nandyan po sa inyong mga screen. By the way, before I continue, yung mga naka-cellphone po, no? I-landscape po ninyo. Dapat nakaganyan yung cellphone, no? Naka-landscape, no? Para mas makita po ninyo yung visual aid po natin. So itong website na https no membersportal.ifernglobal.com.ph dashboard, isesend po natin yan sa lahat ng mga group chats. No, yan po yung website po natin, current website po natin para makapag-sign in ka na bilang member ng iPhone. Kung hindi ka pa member ng iPhone, kung meron po ditong hindi member ng iPhone, hindi po kayo makakapag-login. No, members lang po ng iPhone ang may username and password po at makakapag-login. So kung sinend sa'yo ng upline mo yung username and password mo, yan lang po yung gagamitin mo para makapag-sign in po no sa dashboard po natin. No, again, I want to welcome each and everyone, no, even po yung mga may chairman no ng UPAC, nandito rin po sila. Okay, so di po yung sign in page po natin, no? Now, paano kapag dati ka ng member, no? Nandun ka pa sa lumang website, yung dating website pa yung ginagamit mo, no? Ang una nyo pong gagawin is forgot password po. Okay? So, dati ka ng member ka na before February 2025. So February 2025 and earlier, no? 2024, 23, 22, 21, 2020, 2019, 2018 ka pa member ng iPhone. Forgot password ka muna, no? Para ma-access mo itong bagong website natin, no? So mag-forgot password ka muna, okay? Or kung hindi mo maalala yung username mo, tanungin mo yung upline mo. Kung hindi mo maalala yung password mo, tanungin mo yung upline mo or mag-forgot password ka. No, again, kung first time mo again mag-login. Dati ka ng member, first time mo mag-login sa new website natin, forgot password. Para lang po ito sa mga dati na pong membro. Pero kapag encoded ka na from February 2025 onwards, pwede ka na mag-sign in agad-agad. No need to forget password. Okay? So, dun sa forgot password, ilagay mo lang yung username mo and then click mo lang yung generate OTP. No? Instantly magse-send po yan ng OTP sa email address na naka-register or yung ni-register mo na dati na email address. No? Ilagay mo lang yung OTP dyan and then submit. Okay? Submit mo lang. So, ayan, no? Pag nilagay mo yung username mo, lalabas yung full name mo and then yung email no na ni-register dati pa. So again, kung nalimutan mo na yung password mo, pwede mo tong gawin sa forgot password. No? Now, pag naka-login ka na, no, naka-login ka na, lalabas po yung welcome page. Lalabas po yung welcome page na yan. May mga lalabas na announcement. Click mo lang yung next hanggang ma-close mo yung mga announcement na yan.
Okay? And then yung welcome page, nandyan po lahat ng detalye mo. No, nandyan po yung buong pangalan mo, nandyan yung sponsor o kung sino yung nag-invite po sa inyo, nandyan po yung bansa kung saan ka naka-register. Kasi syempre, hindi lang naman sa Pilipinas si iFern. Meron tayo sa Bahrain, sa Dubai, sa Abu Dhabi, no, even sa Africa. Meron din po. Nandyan din po yung package na una mong binili, no? Diyan po sa iFern. Okay? So, now, dun muna tayo sa welcome page. No? Gusto ko makita, yan po kasi yung summary, no, ng negosyo mo sa iFern. Okay, pag binaba mo ng konti, nag-scroll down ka, makikita mo yung e-wallet. No? E-wallet naman. Yan naman po yung lahat ng pera mo na ginawa mong electronic or ginawa mong online na pera. No? So, yung e-wallet na yan na pera mo, pwede mong pambili, no, ng mga products, pwede mong pambili ng mga packages. Okay? Pero bago mo magamit, no, itong e-wallet, no, by the way, no, itong e-wallet galing po to sa mga komisyon mo. 'Di ba? Pag pumasok yung komisyon, 1.6, 1.4, 1.2, pag pumasok 'yan, yan po, pwede mong gawing e-wallet at pwede mong pambili ng products and packages. Pero may requirement para magamit mo tong e-wallet mo. Kailangan, una, verified po yung account nyo. Ibig sabihin, nag-submit ka or nag-upload ka nung ID and selfie na hawak mo yung ID. Verified muna yung account mo. And kailangan field manager po kayo na kompleto yung GSR requirements. Okay? So kompleto po yung na-sponsor, kompleto yung commission, yung TSC, kompleto yung GSR. Okay? So, tsaka mo magagamit yung e-wallet na yan. Alright? Now, pag nag-scroll down ka pa, nasa welcome page pa rin tayo. Pag nag-scroll down ka pa, makikita mo yung iLifestyle Points. Yung iLifestyle Points na yan, yan po yung panglimang cycle palagi sa team sales commission mo. So pag nag-text po sa inyo yung iFern, congratulations, kumita ka ng 1-2, no? Pera pa yon. Congratulations, kumita ka ng 1-2. Congratulations, kumita ka ng 1-2. Congratulations, kumita ka ng 1-2. Yung panglima po, congratulations, kumita ka ng 1-2 na points. Okay? 1-2 na points po yon. So yung apat, pera po yan. Pero yung panglimang team sales commission mo, ay lifestyle points. Yung mga puntos na yan po yung pwede natin pambili, no, ng mga products, no, na naka-SRP. Okay? Pwede po nating i-convert yung mga points na yan sa gasolina. Pwede nating i-convert yan o pang-reimburse na mga binili nating luxury items, no? Kung nag-hotel ka, pwede mong i-reimburse yun. Kung nag-eroplano ka, pwede mong i-reimburse yun. Kung bumili ka ng mga Jordans, pwede mong i-reimburse yun. Napakadami mong pwedeng gamitin ng points. No, hindi po tulad ito nung points na nakukuha mo sa SM, no, na sa SM mo lang din magagamit tapos sobrang liit pa. Or hindi to katulad ng mga points na nakukuha mo sa Mercury, yung Suki card, no, na sa Mercury mo lang din magagamit or ang katumbas ballpen o kaya payong. At least yung points dito sa iFord, panggasolina ng kotse, magagamit mo sa bahay, produkto. Yan po yung iLifestyle points. Now, pag nag-scroll down ka pa, makikita mo naman yung BUV status, no? Yan po yung makikita mong remaining BUV and syempre yung accumulated na BUV. Ang ibig sabihin lang po ng BUV is business unit volume. No? Ako rin, hindi ko siya naintindihan. Kasi nurse po ako by profession. Ang naintindihan ko lang, kailangan mo siyang i-divide by 150. No? Yung BUV na yan. So, ito for example, yung remaining BUV, no, sa left. For example lang ha, yung remaining BUV sa left, may 12,450. No? Ibig sabihin, pag dinivide mo yan ng 150, ang lalabas po ay 83. Okay, 83. Ibig sabihin, may 83 na accounts po yung left side ng aking network. Ibig sabihin, may pending na 83 points doon. Na pag naglagay ako dito sa right side ng 83 is magpe-pair po yun. Okay? Yun lang po ibig sabihin ng BUV. Okay? So yung remaining BUV, yung volume sa left on your team side and mas marami po yun. Okay? Yung accumulated, yan na po yung total, no, na dumaan po sa left and sa right po ninyo. No? So dito po sa BUV makikita mo lang yung productivity ng inyong mga downlines, productivity ng team po ninyo.
Sino pa yung mas productive? Sino ba yung mas madaming puntos? Sino ba yung mas maraming pinapasok? Kanino ka dapat mag-focus no para maparesan mo? Okay? Yan po yung BUV status. Yan po yung kahalagahan ng alam mo yung BUV status. Okay? Now, pag nag-scroll down ka pa dun sa cellphone or sa laptop, makikita mo naman yung announcements. Nandiyan po yung very important na mga updates, yung mga deadlines, no, yung mga advisories, no? And tignan niyo po lagi 'yan, no? Madalas po ina-update po 'yan sa mga cut-off, sa pagme-maintain, no, sa mga announcement po ng iFern, no? Make sure na wala kang ma-miss dito po sa announcements natin. Now, pag bumaba ka pa, ito na po yung exciting part. Ito na po yung commission flow ninyo. No, dito po lalabas yung mga kinikita mo sa iFern. Dito lalabas no, yung mga fast start commission, team sales commission. Ito na po yung mga earnings po ninyo for today or earnings po ninyo na accumulated ng buong iFern journey po ninyo. Okay? So either today or yung accumulated po ng lahat-lahat. So at least makikita mo yung snapshot, no? Kung gaano kadami yung kinikita mo daily and yung overall, no? So dito pag naka-cellphone ka, makikita mo lang muna, yan, fast start commission, team sales commission. Kailangan mong mag-swipe right, no? I-swipe mo yung cellphone mo para makita mo yung iba pang commission. Okay, nandiyan po kasi mga group sales rebates, yung kapag lumabas yung retail, no? So marami yung lalabas na commission diyan, no? Diyan po sa commission flow natin. So again, pag kinlik mo yung accumulated, lalabas naman po again yung overall na kinita mo since nag-start kang mag-iFern. Okay? So lalabas po 'yan. So pag naka-laptop ka naman, ganito po yung itsura. Pag naka-computer ka, ganyan po yung itsura makikita po ninyo. Makikita mo agad lahat-lahat. No, pag cellphone kasi kailangan pang i-swipe right no para makita mo lahat. Okay? So magkaiba po yung today and accumulated. Nakiklik po 'yan para at least alam mo yung kinita mo today at kinita mo overall. All right? Now, pag nag-swipe down ka pa, pag bumaba ka pa, scroll down, makikita mo naman yung rank advance. No? Rank advance naman po. Ito pong parte ng dashboard ninyo. Makikita mo yung progress mo no papunta dun sa next rank advancement. No, papunta sa next rank advancement. So makikita mo na kung ano yung nakumpleto mo at kung ano pa yung pending, ano pa yung kulang. So at least dito matatrack po ninyo gaano ka nakalapit dun sa next rank. So kung ikaw bago ka sa iPhone, distributor ka. No? Pag bago ka sa iPhone, makikita mo completed yung distributor, yung PSD, yung cycle, yung GSR. No? So yung PSD, yan po yung mga taong na-invite mo. Yung cycle, yan po yung mga pairs kung gaano karami. And yung GSR, yan po yung porsyento na nakukuha mo kapag nagre-reorder yung mga downline mo. So may katumbas na requirement po yan para mag-advance ka sa next rank po ninyo. Okay? So yan po yung rank advance. At least diyan mo na makikita, ay, konti na lang pala kailangan ko para maging team builder ako. Konti na lang pala kailangan ko para maging field manager, para maging field vice president, or para maging presidential director. Now, pag bumaba ka pa, no? Mag-scroll down ka pa dun sa welcome page pa rin. Makikita nyo naman po yung monthly maintenance. No? Ito pong monthly maintenance is ipapakita po kung naabot mo na ba yung required na purchase o required na kailangan binili mong products para aktibo or para active po yung commission ninyo. Ibig sabihin para matanggap mo yung commission, yung fast start commission, team sales commission. Now, kung hindi ka naman interesado sa mga commission, sa pumapasok na team sales commission, mga pumapasok na downline, kung hindi ka naman interesado doon, hindi po to required. Okay? Again, ulitin ko, kung hindi po kayo interesado sa mga pumapasok na account sa ilalim, pumapasok na pera mo, pumapasok na commission sa iFern, kung hindi ka interesado doon, optional po ito. Hindi po ito kailangan gawin. Now, kung interesado ka naman magkaroon ng komisyon, interesado ka doon sa mga pumapasok sa ilalim mo, no, baka nilagyan ka ng upline mo ng tao sa ilalim. Baka nilagyan ka ng upline mo ng account sa ilalim mo. Sayang naman. Sa'yo sana yon. Kailangan mo lang mag-monthly maintenance. Again, monthly naman po ito. Okay? So ang required po na pinurchase mo every month para makuha mo
yung team sales commission, yung pay ring, yung 12, 14, 16. Ang required na monthly maintenance po nun, 500 pesos worth ng produkto or isang bote ng Ferndy lang po yun. Every month. Okay? Every month lang po yun. Isang bote ng Ferndy. Pero, kung gusto mo naman ma-receive yung GSR or Group Sales Rebates, ang required na pinurchase mong produkto ay nasa 1,250 for this month, for October. Kasi naka-promo po yan. Ang usual po nan is 2,500 pesos. Okay? Pero since naka-promo tayo, 1,250 lang po, no, ang kailangan mong i-purchase or nasa around dalawang Fern Active, dalawang bote ng Fern Active lang po. Makukuha mo na yung GSR na tinatawag or yan po yung porsyento ng mga binili ng mga downlines mo sa ilalim, no? So for example, no, may mga downlines po kasi ako dito. Like ang downline ko po dito o ay si for example, nandito po si upline Ronil Clerigo. Upline ko po siya. Upline ko siya. Okay? No, so si upline Ronil, nakakakuha po siya sa akin ng GSR. Ako po ay since 2020, 2020, no, 5 years ago, nagbabrush na po ako ng teeth at ang ginagamit ko po Silver Fresh. 5 years na po ako gumagamit ng Silver Fresh. Ibig sabihin, kada bili ko ng Silver Fresh, may porsyento si upline Ronil. Para makuha niya yung porsyento na yon, kailangan niyang mag-purchase nitong 1,250 pesos na GSR requirement. Okay? So yun po yung GSR requirement, no? Now, pag scroll down ka pa dun sa welcome page, makikita mo naman yung daily cycle count. Daily cycle count. Yan naman po kung gaano kadami yung nag-pair, no, sa isang araw. Doon sa araw na yon. Today is October 18. So kung gaano kadami yung nag-pair, no, sa isang buong araw mo. Okay? At yung nasa ilalim yung maximum cycle, no? Maximum cycle. So since ito pong kinuha kong screenshot, yan po ay dashboard ko. Ako po ay Senior Field Vice President. Tumataas po kasi yan pag nagra-rank advance. Kung bago ka pa lang, ang maximum na pairs na pwede ka sa isang araw, 12 lang po. Ibig sabihin, 12 accounts sa left, 12 accounts sa right. Okay? Yun lang po yung pwede mag-pair sa isang buong araw mo. Okay? Paano pag lumampas? Upline Dan. Ang dami kong in-invite. Sumali sila lahat. 100 sila lahat. 100 sumali sa left, 100 sumali sa right. No? Pag lumampas ka dun sa 12 cycles per day mo, yung natitirang 88 na cycles, hindi nyo na po makukuha yung income po nun. Yung po, yung ibig sabihin ng maximum cycle per day. No? Maximum cycle per. But don't worry. No, again, pag nag-rank advance ka, tumataas po yung maximum cycles. Tumataas po yung maximum cycles, no? So, nagsisimula ka sa 12, imagine mo, pag umabot ka na sa 22 yung maximum cycles mo. 22 maximum cycles per day, no? Ibig sabihin, pag 22 times 1.6, ang kikitain mo per day 35,000 sa isang account lang po 'yon. Paano kung tatlong account yung kumikita, no, na 22 cycles, maximum cycles per day? Ibig sabihin sa isang araw, 105,000 pesos po yung pwede mong kitain kapag lahat yung nag-rank advance. Paano yung pag isang buwan times 30? Ibig sabihin sa isang buwan pwede kang kumita ng 3.1 million pesos. Maximum po yon sa tatlong account po ninyo. Okay? Kaya mag-rank advance ka kaagad para tumaas yung maximum cycles per day para ma-encode natin lahat yan. Okay? Now, pag bumaba ka pa, nag-scroll down ka pa dun sa welcome page natin, makikita mo yung promotion tools. No? Makikita mo yung promotion tools. No? So, ito pong promotion tools is nakikita mo dyan yung replica link po ninyo. No? Pag naging active, hindi pa kasi active tong feature na yan. Hindi pa pwede gamitin. Pero, pag active na po ito, itong replica link, ikakopy mo lang yan. Tapos, ise-send mo dun sa customer mo. Okay? Pag sinend mo yan sa customer mo, pwedeng sila na po yung bibili ng iPhone product gamit yung dashboard mo. Pero, ang makikita po nilang presyo, yung SRP. Okay? Ang makikita po nilang presyo,
yung SRP. No? So, pag sinend mo tong link sa customer po ninyo, no, at kinlik nila, sila na po yung pwedeng umorder ng product nila. Parang naglalazada or Shopee na lang po sila. At iFern po ang magde-deliver kung gusto nilang ipa-deliver. No, ang tawag na po dito drop shipping. No, pag naging active na po 'yan, mas lalong mapapadali po ang pagbebenta natin kahit malayo po yung customer natin. So, isend mo lang yung link, bibilin nila sa iFern, babayaran nila sa iFern, and then makikita mo na lang sa dashboard mo. Lilitaw na lang po doon yung tubo or yung retail profit. Okay? Now, punta naman tayo dun sa menu. No, dun sa menu, hindi ko na po i-discuss lahat po yan. Kung ano lang po yung pinaka-importanting kailangan mong malaman at yung pinaka-importanting kailangan mong ituro sa mga downline po ninyo. So ito pong menu yung nasa upper left corner ng cellphone, no? O yung dashboard po ninyo pag naka-cellphone ka, may tatlong linya yan. Pag kinlik mo, yan po yung menu. Lalabas po lahat ng makikita nyo dyan, yung dashboard, yung network, yung store, yung register, yung points, no? Makikita mo in detail na po yan. Okay? So dito makakapag-view ka na, makikita mo na yung network mo, produkto, makakapag-encash ka ng mga komisyon po ninyo at madami pang gagawin. So unahin natin yung network para makita mo, teka, kung sino yung nasa ilalim mo, para makita mo kung talaga bang ni-register sa ilalim mo yung in-invite mo. No, dun sa network, maraming view. Para makikita ka, 5 klase makikita mo. Yung pinaka-best na view, para lang sa akin na pinaka-best na view na kailangan mong matutunan or kailangan mong i-click is yung binary tree. Yung binary tree. No, diyan nyo po kasi makikita kung nasan yung mga downlines mo, ilan po yung pending points, no, kung saan perfect maglagay ng bagong in-invite, perfect maglagay ng bagong downline. Diyan mo makikita sa binary tree. Yung ibang view, wag mo nang isipin or wag mo nang tignan. Basta pinakamahalaga, the binary tree. Okay? So binary tree, pwede mong i-zoom in yan para makita mo ha. Yung binary tree, na-zoom in yan, na-zoom out yan. Dito po sa ating slides, pwede mong i-zoom in yan kung naka-cellphone ka. Okay? So makikita mo dyan. No, makikita mo muna yung pangalan mo, then makikita mo yung mga downlines mo. And then pag may nakita kang color green na plus sign na color green, pwede dun maglagay ng bagong downline. Okay? So makikita mo kung sino yung nasa left, kung sino yung nasa right, kung ilan pa yung kung saan yung madaming downline, kung saan mo kailangan maglagay ng downline. Okay? So basta may green na plus sign, diyan perfect maglagay ng bagong downline. Diyan mo sasabihin, upline, doon mo ilagay. Doon sa right, yung ganito, right ng ganito or left ng ganito kasi doon yung bakante. Okay? Now, punta naman tayo sa e-commerce store upline. Gusto kong mag-reorder ng products. Gusto kong bumili ng mga produkto. No, dito naman po sa pag-purchase ng products, yung e-commerce store. Okay, e-commerce store. So, pag bibili ka ng package or bibili ka ng products, magkahiwalay na transaction po 'yon. Hindi po 'yun pwedeng iisa na resibo. No, magkahiwalay po 'yon. So, either package lang or either products lang, no, or magkasunod. Okay? So dito po sa e-commerce store, para siyang Lazada or Shopee lang. Add to cart and then check out. Okay? Add to cart and then check out lang po. Okay? So dito, pag tinignan mo na yung e-commerce store, una mo makikita again is yung mga packages. The premium business, the essential, the reseller. And then pag nag-scroll down ka, dun mo na makikita yung mga produkto. Upline done, gusto ko ng mga Ferndy. Ayan na po, makikita mo dyan yung Ferndy. Click mo lang, tapos add to cart. Click mo lang, tapos add to cart. Click mo lang, tapos add to cart. Yan na po yung lalabas dyan. Ma-edit mo pa kung gaano kadaming Ferndy 120s, gaano kadaming Milka, gaano kadaming Fern Active, add to cart mo lang. Or kung isa lang, buy now. Tapos magche-check out ka na. Okay? Now, pag nag-check out ka, bibigyan ka ng option ni iFern. Pwede mo siyang ipa-deliver sa address na sined mo sa upline mo or pwede mong ipa-deliver, no, sa ibang address na gusto po ninyo. So yan po yung ship out. Pag ship out yung naka-click, yung mga produkto i-deliver po yan, no, sa either sa address mo na ni-register natin or ibang address na gusto mo. Pag FCC pick up ang kinlik mo, yung produkto po pipick upin sa Pasig. No, doon po sa main office natin, sa Pasig office.
no? Basta mag-provide ka lang ng ID, no? Doon po sa releasing, no? Eh makikita na po nila kung ano po yung products na sinasabi mo. Ang ipo-provide niyo po doon is yung SI number, no, or sales invoice number na makikita rin po ninyo sa dashboard, no? Papakita niyo lang po sa office para ma-release po sa inyo. Now, paano kapag iba po ang magpi-pick up ng mga produkto or packages po ninyo? Kailangan lang po ng authorization letter. Yung authorization letter, kailangan permado po ninyo, kailangan may picture po ng valid ID po ninyo. Yun po yung pag-pick up. Pero pag gusto mong i-ship sa'yo, wala naman, maliit lang naman ang shipping fees natin. No? Ipa-ship out mo na lang, i-deliver po yan mismo sa inyo ng iFern. Basta maglagay ka lang no either yung existing address mo, yung ni-register nating address or new address. Kung nga gusto mong ipa-deliver yung produkto sa nanay mo na nakatira sa ibang bahay, no? Pwede mong ilagay doon first name ng nanay mo, last name niya, middle name niya, email niya, telepono niya, tapos yung address po ng nanay niyo. Ita-type mo lang diyan, no? Doon na po i-deliver ng iFern. Okay? Yan po yung ship out. At darating po usually mga products, pag malapit lang sa Manila, around 3 to 4 days, nandun na po. Pero pag medyo malayo, please expect na medyo matagal din po ma-deliver. Okay? Now, paano magbayad no dito po sa online dashboard natin? Una, pwede kang gumamit ng debit card mo o kaya credit card mo. Basta meron lang 3.5% na convenience fee kapag online mo siyang kinaskas or online mo siyang tinransact. Pero pag sa opisina ka, nagtransact mismo, 2.5% lang ang ibabawas sa'yo or ang dagdag na bayad dun sa credit card mo or debit card po ninyo. Okay? Yung mga over-the-counter payments, yan naman po, pwede po natin yan ibayad sa 7-Eleven, sa mga SM bills payment, no, etc. Cash po yan. Kung gusto mo cash, no, over-the-counter. May katumbas din po yan ng mga convenience fee. Okay? So, may katumbas din po na dagdag bayad no, pag over-the-counter. Pag bank transfer naman, pwede rin bank transfer. Gamit mo yung cellphone mo, meron kang BDO, BPI, kung ano mang bangko, no? Pwede kang or pumunta ka mismo sa bangko. Pwede kang magbayad sa bangko. Wala po itong convenience fee. Diretso po yung bayad na ito sa iFern. Diretso po itong bayad na to sa iFern bank account. No? Kaya kung may kausap ka na prospect, tapos medyo nagdududa siya kasi magbabayad siya sa'yo, pwede mong sabihin sa kanya, o ito, pwede mong idiretso sa iFern. Hindi mo na kailangan padaanin sa akin yung pera mo, kapatid. No? So dito po sa ating e-commerce store, pwede kang mag-bank transfer diretso na po sa iFern. No, kung marunong ka naman mag-bank transfer gamit po yung inyong cellphone, pwede po 'yon. Ipapakita lang po diyan yung bank account ng iFern, yung pangalan ng iFern, tapos kung paano mo babayaran through online or pumunta ka ng bangko, pumunta ka ng BDO or Metrobank at pwede mo dong bayaran mismo no yung bayad mo sa produkto ni iFern. Okay? So make sure lang na picturean mo yung transaction image. Picturean mo yung transaction na galing sa bangko o kaya i-screenshot mo sa telepono mo no yung bank transfer kasi yan ang kailangan or proof or ebidensya na nagbayad ka talaga no. Now yung wallet, yan po yung sinasabi ko kanina na e-wallet no, galing po sa commission mo yan yung mga 1.6, 1.4, 1.2. Pag naipon yan pwede mong gamitin yung e-wallet mo pambayad ng mga produkto, pambayad ng package po ninyo. Okay. Just to add to this, no? Pag na-confirm order, dire-diretso na po 'yon. Well, kung ano man po yung pinili po ninyo, whether it's debit card, credit card, no, or bank transfer, dire-diretso na po. Susundin niyo lang po yung instruction na nakasulat po doon. And then makikita niyo naman kung successful yung inyong naging bayad. Okay? Now, doon naman po tayo sa code activation. Okay? Code activation. So pag kinlik po ninyo yung reorder activation, ito po yung sinasabi ko kanina na maintenance. Okay? So kung ikaw ay bagong sali sa iFern, yung 90 days mo, first 90 days mo, hindi mo kailangan mag-maintain. Pasok ng pasok yung pera ng iFern. Pag pumasok yung downline mo, instant mong marireceive yung mga commission mo, instant mong marireceive
no, yung fast start commission, team sales commission for the first 90 days mo sa iFern. No? After 90 days, yung susunod na buwan, kailangan mo mag-maintain. At ito po yon, yung code activation. So i-click nyo lang po yung reorder activation at ilalagay nyo na po dyan yung activation codes ng mga product na binili mo. So kailangan may binili kang product. Again, kapag gusto mong matanggap yung mga team sales commission mo, yung 12, 14, 16, kailangan mo 500 pesos worth lang per account, per month. Okay? Na i-maintenance doon po sa account po ninyo. Kung gusto mo naman yung group sales rebates, kailangan nyo lang po 1 to 50, no? Doon po sa inyong account na mag-group sales rebates. So, kiklik nyo lang po yung reorder activation. Ilalagay nyo lang po yung activation and security code. Okay? Yan po yung magiging itsura niya. No? So, pag kinlik nyo na po yung reorder activation, yan lang po. Copy-paste nyo lang po yung activation and security code nung product na binili mo. Tapos, process activation na po. Now, saan nanggagaling yung activation code na yon? Yung mga authorization and security codes na yan. Dito po yan sa transaction listing. No, pagkatapos mong bumili ng product dun sa e-commerce store, after mo mag-checkout ng product, lalabas po yung mga produkto na yan dito po sa transaction listing. Okay? Pag kinlik nyo po yung transaction listing, ang lalabas po dyan, ang naka-default, ang automatic na lalabas po dyan, is yung binili mo nung buwan na yan. So kung ang buwan ngayon, October, lahat ng binili mo ng October lalabas po dyan. Okay? Paano kung ang binili mo nung August pa? Or nung July? Or nung September? Paano ko makikita? Pwede naman po makita yan. Pwede nga buong taon, yung this year. Pwede nyo po i-click yan. No, itong this year, lalabas po yung lahat ng binili nyo sa buong taon. No, at dyan po lalabas again yung activation code and security code. So dyan nyo po makikita, no? So kung ito naka-cellphone ka, again pwede mong i-swipe right. Pag nag-swipe right ka, dyan nyo makikita again yung code status kung naka-open pa yung inyong activation code and security code. So ika-copy paste mo lang po yan. Ito po yung itsura, no, ng activation code and security code. So pagkabili mo again, lalabas po yun sa transaction listing. I-copy paste mo lang tong activation tsaka security code para makapag-maintain ka. Again, kung hindi ka naman interesado magkaroon ng komisyon, hindi ka naman interesado magkaroon ng downline sa ilalim mo, hindi nyo po ito kailangan gawin. Pero again, kung gusto mo ng pera, mahilig ka sa komisyon, may alam, gusto mo yung mga downline pumapasok sa ilalim mo, kailangan nyo po itong matutunan. At kailangan nyo po matutunan para maituro mo naman sa downline mo. Okay? Kung codes naman nagaling sa package, kung may pay-in ka, tapos package, essential o kaya reseller o kaya premium business, at may bago kang downline na sasali sa iFern, yung codes po na activation and security code, isend nyo na po kay upline para ma-register na po namin, para ma-encode na po namin yung bagong downline mo. Okay? Yung codes naman po na activation and security code, pwede nyo rin po yan gamitin para makagawa kayo ng 4P account. Okay? So hindi lang siya pang maintain ng account. Kung gusto mo magkaroon ng 4P account or yung sinasabi nilang product account, hindi siya tao, pero pwede mo siyang i-register, no, na products, no, galing sa reorder mong products, account din po siya. Pwede din siya magkaroon ng pairing na 12, 14, 16. Ito po yung ginagamit na activation code and security code. Okay? Now, eto na po yung exciting. Kung gusto mo naman ma-encash na yung pera mo, no, nakalagay sa dashboard mo, meron kang available balance, no? Pero gusto mo na siya maging pera every Wednesday po, no, ng 11 hanggang 11:59, cut off po 'yan, no, ng encashment. Ibig sabihin kailangan ma-encash po ninyo, ma-request po ninyo, no, na encashment. Okay? Then makukuha niyo po yung cheque Friday next week po yun. Cheque po Friday next week. Pero pwede din po sa bank account mo. Kailangan mo lang siyang i-enroll sa iFern. Kailangan mo lang i-email sa iFern yung bank account mo at yung letter ng bangko na ebidensya na ikaw talaga may-ari ng bank account na yon. Okay? Kailangan nakapangalan po sa inyo yung bank account. Pag bank account naman, gusto mong pumasok sa bangko mo, yung komisyon ng iFern, mas maaga siya. Wednesday yung cut-off, next Wednesday nandyan na rin po. Mga bandang hapon, pumapasok po yung komisyon. Okay? So, dito po sa encashment, pili ka
Kung yung commission mo, papagawa mong cheque, or again, transaction wallet or e-wallet. So yung nga lang yung e-wallet may requirements, no? Kailangan field manager, kailangan kompleto yung requirements. So again, ang encashment pwedeng cheque or diretso sa bangko mo. No, kailangan mo lang again i-register po yung bank account mo sa finance department ng iFern. No? Message nyo po ako kung gusto mong diretso sa bank account mo. Yun nga lang, hindi po lahat ng bangko pwede. Piling-pili lang po ilang bangko. No, I think yung mga major banks naman, no, na like BPI, BDO, no, Metrobank, no, yung mga security bank, I think sila naman po ay pasok sa iFern. Now, dito po sa encashment, automatic na po yung 10% tax na ibabawas po sa commission po ninyo. Okay? So wala kang kailangan problemahin sa BIR. No, pag mayamang-mayaman ka na sa iFern, ang ine-encash mo na milyon-milyon, don't worry. Covered ka na po ng iFern sa BIR. Wala kang kailangang itago na income from BIR dahil automatic na po yung pagbawas ng 10% tax, no, galing po sa commission po yan. And 200 pesos na processing fee kada mag-e-encash po kayo. Per account po yan. Okay? So automatic na po yan. So for example, ito pong amount na 10,000 pesos na gusto mong i-encash, no, pag ang lalabas na po sa cheque ninyo, 8,800 pesos na lang po. Okay? Yung cheque na yan, pag malayo yung naka-register na address, malayo, nasa probinsya ka, nasa Bicol area ka, nasa malayo kang syudad, no, nasa Cebu, nasa Mindanao, sa north naman, nasa malayo, no, nasa ang tawag dito, Bulacan, nasa Baguio, nasa Pangasinan, siniship po ni iFern yung cheque or ipapadala sa iyo via LBC, no? Pero pag malapit ka lang, within NCR or within 2 to 3 hours ng travel sa NCR, kailangan po pick upin yung cheque sa opisina. Okay? So again, pag malayo or probinsya, siniship po ng iFern yan. No? Pero pag malapit ka lang sa NCR, within the bubble, ito si NCR, may bubble ng probinsya, yan po ay kailangan pick upin. Excuse me. Now, paano kung hindi ka pwede mag-pick up ng sarili mong cheque? Paano kung sobrang busy mo? Eh, ang cheque natin, napipick up lang yan, Monday to Friday, 9 to 4 p.m. lang po. Okay? Office hours po siya napipick up ng weekdays lang. Paano kung hindi ka talaga pwede umalis sa opisina? Pwede kang mag-authorize ng kukuha ng cheque. Yun nga lang, kailangan po ng SPA or Special Power of Attorney. No? At yung pag nag-assign ka na ng tao ng SPA, pwedeng siya na po yung kumuha ng cheque po ninyo. Okay? Now, yun na po yung ating mabilis at again very basic na dashboard tutorial. Again, yun po yung mga kailangan nating malaman bilang mga members ng iFern at kailangan nating ituro sa mga bagong members ng iFern. So ito pong dashboard again, it's your one-stop shop, no? Para ma-monitor po ninyo yung inyong negosyo. You need to check it regularly. You need to check it para makita po ninyong income ninyo, pumapasok na points. Kailangan mo rin i-monitor yung sarili mong team. Yung downlines mo, kailangan mo siyang i-monitor. Hindi pwedeng i-monitor ni upline para sa'yo. Dahil ang minomonitor ni upline yung sarili niya na left and right po niya. Okay? You need to stay updated sa mga announcements po natin. And of course, maintain natin yung account in good standing. Ibig sabihin, kung gusto mo matanggap tuloy-tuloy yung mga puntos, yung mga sumasaling downline, kung gusto mong matanggap ng account po niyan, kailangan mo siyang i-maintain. No, ang advice ko, i-maintain mo na lang din. Okay? So, you also need to use your dashboard to attract more business partners. No? Pag pinakita mo sa dashboard mo, uy kaibigan, sumali ka ng iPern kasi tingnan mo tong dashboard, no? No, tingnan mo ito na yung kinita ko, oh. No? Tapos ito na yung mga downlines ko, ilalagay kita diyan bago yung ibang tao. 'Di ba? May sasali sa akin. Ito nga dito ko siya ilalagay, eh. Kaso bago ko siya ilagay diyan, gusto ko ikaw muna, no? Gusto ko ikaw muna. So, gusto ko maraming munang sumali bago bago sila. 'Di ba, Ma'am Babylin? No? So, ito po yung pwede mong gamitin, no, na tactic para maka-invite ka, no, ng mas maraming members ng iFern. Mas may mga prospects mo, pwede mo ipakita. Ganto kami ka-transparent sa iFern. No, ibig sabihin,
eh lahat po pinapakita namin. Mismo sentimo na kinikita po is nandyan po sa iFern, no? Para lang makita nila gaano po kalihitimo yung inyong negosyong pinasok. Pwede mong gamitin, pakita mo yung dashboard sa kanila. I-open mo, gamitin mo yung username, password, o ito yung pangalan ko, nakaregister ako sa iFern. Online yan. Dito nga makakabili ka eh. Kung ayaw mo maniwala, yan yung presyo ng distributor, ito yung online, no? Kung ano man yung presyo ng presidential director, yun din yung presyo nung nasa akin. Kaya sumali ka na kasi ang laki ng discount. Okay? So gamitin po ninyo yung dashboard niyo to attract more business partners. And kapag regular nyo po na ginagamit, ito is makikita nyo pong mas madali siya, mas ma-empower ka dahil pag very confident ka, pag alam mo, mas madali mo siya ma-explain. Kasi pag hindi mo to alam, is mangangapa ka dun sa negosyo po ninyo. Hindi mo mamamanage ng maayos yung negosyo po ninyo. And it's very easy to learn. This is a learnable skill. No? Hindi po ito talent. Hindi po ito pag nag-drawing ka maganda. Ito po learnable skill po ito dahil babasahin mo lang at lahat naman tayo naka-cellphone na po nowadays. Okay? So yun lang po yung gusto ko i-share sa inyo. I'm very excited para mas marami po yung matuto gumamit nitong dashboard ng mas maayos, mas marami po yung um, maging skillful no dito po sa pagda-dashboard. So mas madali po nating malalaman again kung paano natin i-manage yung ating iFern business. Yun po yung gusto ko i-share sa inyo. Maraming maraming salamat po sa lahat ng umattend and make sure no na i-share niyo po itong gantong information sa inyo pong mga downlines and of course sa mga downlines at downlines pa po na mga papasok. So again, my name is Dan Henry Tolentino, your Senior Field Vice President